Ayan, bilad na tayo mga GoFam. So ito yung mais natin. Nasira din. So baka hindi kayo maniwala. Ito. halos 10 hektarya ang pinanggalingan nito. So ang average namin is 32 sacks per hectare. Grabe, saklap ang mga nangyayari sa mga farmers ngayon. Ang nagagastos namin sa pagpapatanim ng mais is na mga nasa 50,000 to 60,000 depende. Okay. So 50 to 60,000 per hectare. Na ani mo 32 lang. So per sako mga nasa 700. 30 wala pa. Hindi pa natin mapasole yung pinagpatanim. Siyempre, bawas pa dito yung reaper, yung pagpa-harvest, which is tumatakbo dito ngayon 7,500 to 8,000 per hectare. Regardless kung ilan ang lalabas. Saklap ng kalagayan ng mga farmers. So, ang mangyayari dito, ang aking prediction no? Ang mangyayari sa mga susunod na buwan is syempre yung purchasing power ng mga farmers. Karamihan naman kasi ng mga consumer, farmer din. Kahit yung mga nagpapaaral sa Manila o yung mga nagtatrabaho sa Manila, mga farmers, halos mga farmers din, mga magulang nun eh. So susunod na maapektuhan is yung mga nasa grocery, nasa hardware, nasa yung mga kainan. Syempre hindi na masyadong lalabas yung mga farmers, mga anak nila. Hindi rin sila masyadong wala din silang papa-improve sa mga bahay-bahay nila, 'di ba? Ayun ang masaklap. Bali ang mangyayari nito is domino effect. So talagang kapit sa mga susunod na buwan kasi talagang taghirap ang mga mangyayari dito sa Pilipinas. Taghirap. So ganun din sa farm, sa palayan. Naglabas sila ngayon, public hearing daw kuno. From 35% yung tariff gagawing 10%. So talagang babahain nila ng imported rice ang market. Syempre makikinabang yan, mga nasa taas lang din. So kokonti na nga lang ang mga farmers, tapos hindi pa ma-encourage na magtanim. Ewan ko kung anong, very uncertain ang mangyayari sa ating bansa this coming years. Alright.